Ang pagseselos ay isang complex at kadalasang intense emotion. Ito ay maaaring mabuo mula sa potent mix ng takot at insecurities. Ito rin ay maaaring matrigger ng kahit na anong pangyayari, mula sa simpleng bagong job opportunities hanggang sa pakikipag-usap sa coworker. Ang selos sa relasyon ay hindi laging nangangahulugan ng abuse, pero ito ay maaaring warning sign sa isang bagay na mas mapanganib. Habang ang mild feeling ng jealousy ay common sa isang relasyon, maaari itong maging isang major red flag sa context ng isang abusive relationship. Ito ay kadalasang ginagamit bilang tool for control para mamonitor ang bawat kilos ng kanilang mga partner. Ito rin ay maaaring mag-escalate quickly, leading sa emotional at physical abuse. Sa ibang mga kaso ito ay maaaring mag-spiral sa isang violent behavior na nagiging sanhi ng tragic outcomes tulad ng domestic violence, maging ang homicide. Isang nakakalungkot na katotohanan na ang statistic ng mga domestic at family violence sa iba't ibang bansa ay tumataas. Ang selos ay maaaring merong makabuluhang papel sa pagpapatuloy ng cycle ng karahasan sa isang abusadong relasyon. Sa early stages, ang isang abuser ay maaaring humanap ng anumang dahilan upang magsimula ng away, kadalasan ang mga ito ay nagiging possessive. Ang mga aksyon na ito ay maaaring magpa-intensify sa tensions at mag-escalate into physical, emotional, or verbal abuse sa mga susunod na yugto. Sa ilang pagkakataon, ang nang-aabuso ay maaaring mag-express ng remorse at humingi ng kapatawaran o mga kung hindi na maulit ang pang-aabuso upang kumbinsihin ang biktima na manatili sa relasyon. Ito ay isang vicious cycle. Ang pagkilala sa mga palatandaan na ito ay maaaring makatulong para ma-break ang cycle of violence. Ito rin ay isa sa mga crucial steps para sa safety at well-being ng biktima. Nilaman nga ba ng matinding selos si Nonsareth, kaya nagawa niya ang isang karumal-dumal na krimen na sinasabing mas matindi pa sa kayang ma-imagine ng isang taong nasa matinong kaisipan. Ang 3 buwang buntis na ginang at ang kanyang 4 na anak na mga nasa edad 3 hanggang 9 ay natagpo ang patay matapos maapula ang sunog sa kanilang tahanan. Ang aksidente ay nangyari sa Duem Cray Village sa Conrong Commune, Bori District, sa bansang Cambodia. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng bahay ay nasunog din. Gumamit din ng 3 fire trucks para tuluyang mapatay ang naturang sunog. Isang lalaki naman ang dinala sa police custody noong gabi na naganap ang sunog para sa ilang katanungan, pero ito ay nagsabi ng multiple inconsistent stories tungkol sa nangyari ng gabi ng May 9. Noong May 11, nakipag-cooperate ang Child Protection Unit's Forensic Services Team sa Ministry of Interior's Forensic Department, gayon din sa Kompong Channing Provincial Police para mag-launch ng investigasyon sa nangyaring sunog. Dahil sa masusing investigasyon, ang inaakalang aksidenteng sunog ay napatunayang sinadya para itago ang evidence ng homicide. Ang investigasyon ay pinamunuan ng Deputy Provincial Police Chief na si Paul Wolfe. Inalam din nila ang background ng babaeng biktima. Ayon kay Nonvani, na ama ni Nonsareth, ang asawa ng kanyang anak na si Chea ay 2 beses nang kinasal. Ito ay merong 9 years old na anak na lalaki sa unang asawa at kambal na anak na lalaki sa pangalawa nitong asawa. Ang 3 taong batang lalaki na si Chamruyun ay ang tanging biological son ni Nonsareth. Hindi rin di umano nila alam na nagkaroon ng problema ang mag-asawa na umabot pa sa homicide. Ang dalawa di umano ay laging malambing sa isa't isa sa tuwing nakikita nila. Ayon naman kay Nauheng, na village chief sa Diumkire, at Chan An, na commune chief naman sa Conrong, ang pamilya ay humaharap sa financial distress simula pa nang sumalanta ang pandemic noong 2019. Ang pamilya di umano ay nabaon ng husto sa utang nang kumuha ito ng loan para makabili ng kapirasong lupa at patayuan ito ng bahay noong taong 2020. Sinusubukan di umanong itaguyod ni Sareth ang pamilya sa pagsasaka, paggawa at paglalako ng mga palayok at mga handmade na kalan. Sinubukan din itong magtinda ng mga second-hand na mga damit o ukay-ukay. Initially pinaniniwalaan ng mga otoridad na ang lalaki ay ang tanging survivor sa isang terribleng aksidente. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador, nagtataka ang mga ito kung paano hindi nagkaroon ng oras si Sareth na mailigtas ang isa man lamang sa miyembro ng kanyang pamilya. Malinaw din umano na ang panimulang investigasyon at ang unang testimonyang binigay ng defendant ay hindi nagtutugma, ayon kay James McKeeb, na Director of Operations ng Child Protection Unit. Agad na nagsagawa ng detailed forensic examination sa pinangyarihan ng sunog ang mga otoridad at sumailalim din sa autopsy ang mga nasawi. Matapos ang initial investigation, nag-release ng arrest warrant para sa agarang pagkahuli ng suspect ang mga pulis. Ang suspect ay kinilalang si Non Chansareth, na asawa at ama ng mga biktima,
ayon kay Kampong Channing Deputy Prosecutor, Long Sidha. Inaresto ng Task Force Eco 21 ang lalaki bilang suspect sa karumal-dumal na krimen noong May 12, 2021. Patuloy na itinanggi ni Sareth ang mga akusasyon laban sa kanya sa kabila ng intense interrogation. Pinipilit pa rin nitong hindi niya pinatay ang kanyang asawa at mga anak at wala ring kinalaman sa pagkasunog ng kanilang bahay, gaya ng iniisip ng mga pulis. Iginiit din nito na sila ay namatay dahil sa aksidente. Sinabi rin ng lalaki sa mga pulis na meron silang ilang electric issue sa kanilang bahay na maaaring naging sanhi ng apoy. Bago matapos ang pangalawang araw ng interogasyon, nag-request si Non Sareth ng ilang incense stick at nangakong sasagutin ang katanungan ng mga otoridad kinabukasan, ayon kay Kovli. Kinaumagahan ng tinuloy ang interogasyon, ito ay nag-confess. Sinabi niya sa mga investigador na madalas siyang sinusumpa ng kanyang asawa at nawalan siya ng kontrol noong May 9. Ayon dito, hindi electrical malfunction o gas explosion habang nagluluto ang dahilan ng apoy, sinadya di umano niya itong gawin. Matinding selos din umano ang pinagsimula ng kanilang pag-aaway na nag-lead sa violence sa pagkamatay ng 5 katao at pagkasunog ng kanilang bahay. Sinabi ni Kovli, hepe ng pulisya ng lalawigan ng Kampong Channing, na ang medical na autopsy ng mga biktima ay nagpakita ng ibang senaryo ng pangyayari. Ayon sa report, ang asawa nitong si Chea, ang kanilang 3 taong gulang na anak na lalaki, at ang 9 na taong gulang na stepson ni Sareth, ay patay na bago pa man nagsimula ang sunog dahil walang nakitang usok sa baga ng mga ito. Ayon sa technical team, ang pangyayari ay hindi isang aksidente kundi isang murder. Ang babae ay nagtamo ng multiple stab wounds sa upper body nito na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang 3 taong gulang na batang lalaki naman ay nagtamo rin ng malalalim na saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ang 9 na taong gulang na panganay ni Cha ay sinasabing namatay sa sakal. Ang mga miyembro ng task force ay nagtulungan para makolekta ang mga evidence laban sa suspect na umabot din ng 3 araw. Kumonsulta din ang team sa mga forensic pathologists at ilang eksperto sa arson at explosive sa bansang Australia upang makuha ang possible evidence na sumusuporta sa mga kaso. Inilarawan naman ng Cambodia's Child Protection Unit o CPU, ito di umano ay isang nakakatakot at kasuklam-suklam na krimen na lampas sa kakayahan ng sinuman na maunawaan. Ang naturang organisasyon din ay heavily involved sa prosecution ng kaso. Pinaghihinala ang sinunog nito ang bahay upang pagtakpan ang krimen at lamunin ng apoy ang anumang ebidensya ng pagpatay. Tinangka nitong palabasin na ang kanyang pamilya ay namatay dahil sa isang aksidente. Nasuportahan din ng mga nakuhang overwhelming physical evidence ang confession ni Sareth. Ang mga ito rin ay sinasabing sufficient at solid para mabigyan ng hustisya ang mag-iina. Ayon sa official statement ni Sareth, noong May 9, 2021, bandang 8 ng gabi nang magkaroon ng mainit na pagtatalo si Sareth at ang 38 years old nitong misis na si Cha. Sa sobrang galit, inatake nito ang nagdadalang taong asawa gamit ang isang gunting. Sumunod nitong inatake ang 3 taong gulang niyang anak, pinatay naman nito sa sakal ang 9 years old na stepson. Dahil sa matinding takot ng nasaksihan ang krimen, ang 7 years old na kambal nitong stepsons ay mabilis na nagtago sa loob ng isang silid. Sinimulan nitong sindihan ang ilang damit, maging ang kanilang higaan, kahit na alam nitong nasa loob pa ang kambal. Meron ding evidence na nagsasabing kinulong ng defendant sa silid ang dalawa, kaya hindi nakalabas ang mga ito. Sinasabing ang akusado ay nanatili sa loob ng bahay, habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkasunog nito. Nakita rin ito ng isang kapitbahay na patakbong lumabas sa nasusunog na bahay, bago ito tuluyang lamunin ng apoy, nanatili din umano ito sa kalsada, at patuloy na tinatanaw ang lumiliyab na gusali. Ayon kay James McKeeb, nagsimulang paghinalaan na merong kinalaman ang lalaki sa sunog, nang nagbigay ito ng ilang statement sa mga pulis na hindi tumutugma sa mga nakalap na physical evidence. Hindi rin makapaniwala ang magulang ni Sareth nang ito ay mag-confess sa krimen. Nakatanggap din ng tulong ang pamilya mula kay King Norodom Sihamoni at Queen Mother Norodom Moninith, tulad ng 50 kilo ng bigas, tent, mosquito net, mga damit, dilata, noodles, at 4 million Cambodian riel o 14,000 pesos. Nakatanggap din sila ng donasyon mula sa Cambodian Red Cross at maging sa ilang senior local government officials. Ang Child Protection Unit Homicide Investigation Team, Forensic Services Team, sa tulong ng Ministry of Interior Forensic Department, Kampong Channing Police Command, at Kampong Channing Criminal Investigation and Forensic Departments, ay tumulong para makasuhan si Sareth ng 5 count ng murder sa ilalim ng Article 200 ng Criminal Code ng Kingdom of Cambodia
o premeditated murder. Ang premeditasyon ay binubuo ng pagpaplano ng mga hakbang kung paano gagawin ang krimen. Siya din ay nahaharap sa potential na life imprisonment pag napatunayang nagkasala. Noong May 31, bandang 10 ng umaga sinimulan ang trial ni Nonsareth sa Kompong Channing Court of First Instance para dinggin ang 5 counts of premeditated murder at felony concealment of evidence na kinaso sa 38 years old na lalaki. Noong January 12, 2022, ang Homicide Investigation Team at ang Scientific Technical Team ng Child Protection Unit ay dumalo sa hukuman ng Kampong Channing Provincial Court upang pakinggan ang hatol sa perpetrator. Ang lalaki ay napatunayang nagkasala sa pagpatay sa kanyang 3 buwang buntis na asawa at 4 na anak, edad 9, kambal na may edad na 7, at isang 3 taong gulang na bata, noong May 9, 2021. Sinabi ni Judge Tavorak, ang mga krimen na ito ay heinous at particularly vicious. Deserve din umano ng perpetrator na makatanggap ng maximum penalty. Ang defendant ay hinatulan ng life imprisonment sa ilalim ng batas ng Kingdom of Cambodia. Nangangahulugang ito ay hindi magiging eligible sa pardon o release. Humarap din si Nonsareth sa Phnom Penh Municipal Court of Appeal noong May 23, 2023 para dinggin ang kanyang sinumiting apela. Sinasabi rin ng akusado na siya ay walang sala at humiling sa Phnom Penh Municipal Court of Appeal na siya ay palayain ng walang kondisyon. Ibinasura naman ng hukom ang apela nito at kasalukuyang binubuno ang kanyang kaparusahan. Ang galit ay nag-udyok sa atin na kumilos bago tayo mag-isip, at kapag tayo ay nasa ilalim ng impluwensya nito, ang aktibidad sa ating utak ay nagbabago. Ang emotional part ng ating utak ay nagiging hyper, habang ang thinking part ay nagiging less active, effectively going offline. Maaari bang hindi nakapag-isip ng maayos si Sareth dahil sa matinding galit na nararamdaman kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen? Totoo nga bang ang jealousy is a killer? Ang ilang relasyon ay nagtapos dahil sa mga alitang dulot nito, at may mga tao ding kayang pumatay ng iba dahil sa selos.